Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka with evidence. Naku, mga tumulong sa pag-aresto kay Pangulong Duterte pwedeng managot kay President Donald Trump? Naku, ito ang banta ni Senator Bato de la Rosa sa mga tumulong sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay De La Rosa, siguro naman it is the moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino man ang may-ari nitong Gulfstream na eroplano ay kung may mga pag-ari-arian siya sa Amerika. I-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump na kung sino man ang may-ari ng eroplano yan, mananagot siya kay Donald Trump. Nako, binanggit ni Bato ang executive order na nilagdaan ni Trump noong February 2025 kung saan papatawan ng parusa ang sino mang non-American person or organization na direktang nakipag-ugnayan sa ICC para i-detain ang isang protected person. Nako po mga kabibig. Paano na yan? Nako. Kabilang sa mga itinuturing protected person ay US nationals, US military personnel, at sino mang mamayan ng US NATO ally at major ng NATO ally. Kabilang sa major ng NATO ally ay ang Pilipinas, Israel at iba pa. Nako po, eto kabibig ha. Ito yung Senate hearing kahapon na kung saan ito yung binanggit ni Senator Bato de la Rosa. Dapat na bang kabahan ang mga nagpakulong, nagpaaresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? We were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nagutos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Correct. Kundi somebody above him. Correct. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Si Amy. Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Nako, nasampal si Amy Marcos. Kapatid pa naman niya ang presidente. Tama naman si Bato. Tama naman ang pag-analyze ni Bato na don't tell me itong si Gibo Judoro ay kumukuha ng order galing kay General Torre. Napakababa naman. Di ba? Si General Torre na ang head ni Gibo. Hindi naman pwede. So, tama si Bato. Sino ba ang nag-utos kay Gibo Judoro? Edi yung mas mataas pa sa kanya. Di ba? Pero sabi naman nung nakaraang na hearing na group effort, chismisan lang daw ang nangyari. Di ba mga kabibig? So let's continue para malaman natin kung sino ang nag-utos kay Gibo Teodoro. Sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Correct. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulfstream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan o. Ayan. So maliwanag po yan. Sinong magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American executive order of President Trump, does that mean the person
will have all his or her assets in the US frozen. Nalilito kami eh. Kasi in providing the means of transport so that the former president turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Mm. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Correct. Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, Hala. albeit patago, kahit na deny nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Wow. Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Hala ka mga kabibig. Yan na. Naku, pati si Donald Trump baka masali sa isyu na ito mga kabibig. Tama naman si Senator Bato de la Rosa kung ano yung mga naresulta or yung mga fact findings na importante sa Senate hearing na to, dapat talaga makaalam din. Di ba? Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Correct. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Oh. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero Wala. andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Oh. Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee, so we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasing nagpadala, eto naman hindi ko na mahindian, nagpadala na yung Challenger daw ay subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? Hello? Talaga? Pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo. San Naobliga Miguel kami maghanap. Corporation? At may nagpadala nito na eto nga, sa San Miguel daw to. Ano yung papel ng Challenger kung hindi naman sila may-ari? Oo. Kaya nakakapagtaka, kanino ito registered? So, Madam Chair, if I may, Madam Chair. close na daw sa SEC. Ha? Nakita po natin siya Okay. So hindi namin mahanap itong Challenger na to. Yes, Oo, Senator wala. Bato. Ma'am, I think Attorney Perdino Santiago, you're with SEC, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, computerized naman lahat yan eh, di ba? Baka pwedeng mapadala mo ngayon dito habang hindi pa tayo nag-adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat. Pero hindi naman to may-ari eh.
Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung may-ari nitong Opo, aircraft na sino to? nga? At Yung ang anong aking kumpanya tanong. to na nag-charter or nagli-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni Secretary Remulla, si John Vic, siya nagsabi na yung private jet was paid for by the Office of the President. So ngayon, Ooh. tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it. Kasi ang pangalan nito iba eh, Pacific Asian Pearl Airways. Meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot. Yun ang registered owner, tama po ba? As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of which is CAAP. However, we already provided the Senate committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So in fact, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested corporate names are Pacific Pearl Airways.com Corporation Mhm. and Pilipinas Asian Pearl Airways Inc., Madam Chair. So they are in fact registered with you and you have the ownership also stipulated. Yes, Madam Chair. And may we see the names? Sino yung kaya may-ari nito, mga kabibig? Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan? As Sino? regards Pacific Pearl Airways.com Corporation, maybe I can turn over The documents. to Attorney Bernal from our corporate Okay. company registration and monitoring Sige po. department. Alright. Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Uh, Good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Pearl Airways.com Corporation, under the Articles of Incorporation, the names of incorporator or directors are Elegio Carlo M. Jimenez, Christopher Miel M. Jimenez, Mark C. Tandok, Reocolin P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. In the GIS in the 2011, Your Honors, the chairman of the board, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Elegio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. Nako. The Patawag chief yan. legal counsel is Attorney Aurora Maria F. Timbol. That's the officers, Your Honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think the committee secretary has tried to contact the alleged owners. Can you update us as to the development there? We were only able to send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded since They sent their regrets, ma'am, yes. Just Mhm. yesterday evening po. yesterday. Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon sa totoo lang. Hala. At dahil nga, ang pagkasabi nung isang empleyado sa CAAP, eto naman text lang.
Hindi daw authorized magpa-charter tong eroplanong to dahil personal lang Hindi naman to. authorized. So tinatanong ko kung sana nandito si Secretary John Vic, who authorized the charter or lease since it was a private aircraft, Oh. and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka mabilis na procurement, it takes several days to complete. Oh. Biglang sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, Oh. at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman ganun kapaspas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na, I'm not sure, I think sa SILG na, ang sabi niya lang kasi, pag kumuha ka kasi ng permit ng airspace, one after the other yon. So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa airplano si former president. Mm. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa airplano. So I'm just saying, as you mention all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So Totoo. just to say na importante yung mga binabanggit nyo. Kaya nga nakakalito kung 'di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Pagkatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga wala pang permit to go to The Hague. In other words, madalian. Hindi naman pwedeng madalian ang procurement, katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Tsaka, Madam Chair, may I move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga police doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan sila dumating, wala mga papeles, walang mga passport, walang mga visa. Kita mo kung gaano na binayulit lahat Mm. lahat para lang ma-carry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa Daig. Yung mga pulis kawawa, walang visa, dumating doon. Ano gusto lang gawin sa pulis natin? May mga pulis na TNT. nakasakay sa eroplano. Ng aeroplano. Kaya nga, Pina-escort. Grabe talaga. pina-escort Yung sila. doktor ata yun. Yes. Pinadala na doon. Walang papeles. Ano gusto nila? TNT yung pulis natin doon? Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambihira. So yun nga kabibig ang nangyari. So yun ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, lahat ng mga makalap nilang impormasyon ay dapat makaalam din si Donald Trump. Naku, sino kaya ang may-ari ng chartered plane na yan? So yan kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.